So, dito natin umpisahan po, usaping China, mga bossing. Nako, tumatanggi ang China ha, na nakikisali daw ho sila sa eleksyon ng Pilipinas, mga kababayan. Alisin ko muna si Roque. Si Roque, laging parang ang bunganga, laging ready no? Eto, ano daw po ang balita dito sa usaping China, mga kababayan? Dahil nga po, nung kaninang umaga na vlog natin, sinasabi na ang China ay nakikialam sa eleksyon ng Pilipinas, itinatanggi naman po nila ito, mga bossing. At ang sabi nga nila, ayan, China, nanindigan, walang interes na makialam sa 2025 poll. Lokohin nyo ang lelang nyong panot. Sabi nga, di ba, mga bossing, sino ho maniniwala dyan, mga kababayan? Ang China ho, gigil na gigil ho yan na magkaroon po sila ng pangbato, no? O na magkaroon ho sila ng mga politiko na mauupo ho ulit sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit? Kasi ho naman nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, hayahay po ang China. No? Hayahay po ang China, mga kababayan. Bakit? Biruin mo naman, simula pa lang sa presidente, tuta na nila. Sunod-sunuran na sa kanila, mga bossing. Kaya nga ho, di ba, ang sinasabi ho, nung mga DDS, nung panahon ng tatay namin na nakakulong na ngayon, hindi namin alam kung kailan lalabas. Di ba? Sinasabi ng mga DDS, nung panahon ng tatay namin, walang kaguluhan sa West Philippine Sea. Hindi mainit ang West Philippine Sea. Ngayon, kay Bongbong Marcos, isinusuong tayo sa digmaan ni Bongbong Marcos. Hindi ho ganun yun, mga kababayan. Sadyang tuta lang po tayo ng China nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Biruin mo nga, nung panahon niya talagang doon sa mga footbridge, doon sa mga tulay, nakakakita ka, nakasulat doon, Philippines, province of China. Di ba? Yang mga yan ho, lalo na ang China, mga kababayan, atat na makabalik po yung mga pro-China na mga kandidato, mga kababayan. Para ho para ipagtanggol sila. Magtatanungan pa ba tayo dito? Aalamin pa ba natin o hulaan pa? Kailangan pa bang hulaan yun kung sino-sino yung mga pro-China na mga kandidato nila? Halatang-halata na doon sa kanilang mga sinasabi. Halatang-halata na yung kapag kasi there is no such as West Philippine Sea. Alam na kung sino yung mga yun, mga kababayan. Diba? Kilalang-kilala na yung mga politiko na hindi man lang makapagkomento patungkol ho doon sa laban natin sa West Philippine Sea. Hindi trabaho ng vice-presidente yan. Back up pa si Pulong, yung kuya. Ayaw sa inyo ng Pilipino ngayon. Di ba, mga kababayan? Manila, Philippines, itinanggi ng China ang ulat ng National Security Council o NSC. Kaya tinanggal si BP Sara dito sa National Security Council. Hindi makaporma ang China ngayon, mga bossing. Di ba? Biruin mo ba naman, paano ka hindi tatanggalin? Samantalang ito, lumalaban ang Pilipinas. Tapos ikaw, wala ka man lang maikomento. At nakikita pa, mas malapit ka pa doon sa China kesa sa gobyerno ng Pilipinas. Sa gobyerno ng Pilipinas, sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, banat ka ng banat bilang vice-presidente. Tapos kapag sa China na Sheng-shong, Shang-shong, Happy New Year, no? Tanggalin ka namin sa National Security Council. Baka mamaya ikaw yung naglalaglag sa Pilipinas at chinuchuchu sa China. Di ba? Ako naniniwala ho, mga kababayan, na sa taong 2028, ay naku po, kung sakali lang, ha? Hindi ko naman sinasabing makakalusot talaga dahil mahihirapan silang ilusot yung impeachment. Kung sakali, nako, panigurado ko may suporta ang China, no, sa kandidatura sa pagka-presidente ni Inday, mga bossing.
Yun ang nakikita ko diyan. Oh, 'di ba? Eh ikaw ba naman hindi ko namin susuportahan ni hindi ka nga nagsasalita laban sa amin? Bakit no comment ang Vice Presidente diyan, mga kababayan? Kasi kapagka nagkomento siya, napapanig po sa mamamayang Pilipino, lagot siya. Kaila Xi Jinping baka magalit yung best friend nung tatay nila. Di ho ba? Pagka naman nagkomento sila, napapabor ho sa China at narinig ng mamamayang Pilipino, si Bak ang pagiging president, si Bak yung kanyang kandidatura sa 2028. Kaya po, hanggang ngayon, kahit pitpitin mo itlog ni Roque, mga kababayan, hindi ho mga magkukomento yan patungkol dyan sa usapin na yan. Delicate sila eh. Kaliwat kanan yari sila eh. Di ho ba? Kami pa lolokohin nyo na hindi nakikialam o walang pakialam o walang pinopondohan, walang mga kinukuhang troll ang China para paganahin sa midterm election na 2025. Nek nyo, no? Kasi naman yung mga yung mga kandidato nyo hindi din marunong magtago eh. Halatang halata eh. Di ba? Halatang halata mga kababayan. Kaya sorry na lang doon sa mga kandidato ninyo nakikita naman namin ang reaksyon ng taong bayan. Di ba, MaxSafe? Ang reaksyon ng taong bayan, yung mga kandidato nyong pro-China, ayun, nasa pambente, pataas. Kaya lang sinasabi nyo, tinraidor si dating Pangulong Duterte ni Marcos. Paulit-ulit kayo na sinasabi yun, di ba? Kasi yung tatay ninyo nandoon na sa The Hague. Ang katotohanan pala, no? O ang sinasabi ni Attorney Larry Gadon, naku po yung sinasabi ni Attorney Larry Gadon, pumunta yan ng Hong Kong para humingi ng asylum sa China. Kaso tinanggihan na ni Xi Jinping kasi nga daw po ayaw nang madamay sa usaping ICC. Di ba? Anong pakialam ni Trump sa Pilipinas? Sabi ni T-Bengem. Oo nga. Busy yung tao. Pero eto si Roque nandyan Meron tayong video ni Roque mga kababayan at yun si Roque at yung ibang mga vlogger nila pinapakalat nakakasuhan na ni dating Pangulong Duterte. Baliktad! tigas mukha niya ang mga yan Baliktad. Kakasuhan ni Duterte ang ICC. Mamaya papakita ko sa inyo. Dumako muna ho tayo